A day in a life ng isang OFW yung hindi nagkukutsara kaya palaging nababash. Meron tayong adobong pusit at saka pritong salmon na malutong. Kain na tayo mga kaulam at ako may pupuntahan at ako ngay bagong hambo. Kung mapapansin ninyo ako'y basa pa ang buhok at ako ngay humambo kanina. Gawa ng ako'y paalis at ako may importanteng lalakarin pero ako'y madali lamang at ako'y babalik na uli sa aming bahay. Nakakatamad pa rin lumabas kahit na ngayon ay magdi-Desyembre na at mainit pa rin talaga sa labas pagtanghali, pag umaga lamang malamig. Ay maiba ko nga pala sa pulong ay kami nga ngayon nagkabati na aking asawa. Abay hindi ko napansin kami pala 2 araw na magkagalit. Sa sobrang kabisihan ko at kalabat kanan ng aking inasikaso ay nakakalimutan ko ng kami nga pala magkagalit. Yung ganamang sila'y may pinuntahan ay ako'y sila'y gabi na dumating ay ako'y maagang nakatulog. Tapos maaga akong nagising silang lahat ay tulog pa. So nakalimutan ko kami magkagalit pala. Pero gayon pa may nilutuan ko pa rin sila ng kanilang mga pagkain bago ako bumaba ngayong araw na ito. At ang mga anak ko nilutuan ko ng pasta at siya naman ang aking asawa nilutuan ko ng dal soup tapos pritong salmon. Kahit kami magkagalit hindi ko rin mamatitiis. Nawala siyang kakainin sa pananghalian at ako naman hindi rin mapapakali sa aking pupuntahan. Pero madalit salita ngayong gabi kami batina dahil pagkatapos kong nag-live kanina parang siya nakikinig sa aking live. Hindi lang siya naimik at saka hindi siya nasali, hindi siya nanggugulo. Abay pagkatapos kong mag-live sa dami ng aking kinukwenta at sa dami ng aking sinasagot na message, abay ako'y biglang kanalabit sa aking tagilirat. Ako'y kinaliti. O hindi ibig sabihin kami batina. Gayon ako karupok. Ang inyong kaulam ay marupok lamang kuha sa isang kiliti sa tagiliran. At to ang ipinagmalaki sa akin na siya daw ay bumili ng treadmill. Ito daw pang exercise. Ang tanong ko'y saan ilalagay kundi isabit sa bubong. Wala na nga kaming space din sa bahay. May pagbili-bili pa noon. At anong kanyang ibig sabihin? Ako'y kanyang papapayatin. So ibig sabihin pala natataba na siya sa akin. Ay siya, sige. Kung yun talaga ang kanyang gusto, hindi araw-araw ako'y gagamit ngayon. Ako'y maglalakad ngayon din sa bahay. Bahala na. Pero sa totoo lamang ako ninervyos ng kaunti. Dahil siya sobrang tahimik talaga ng 2 araw. Tapos pag ako'y narinig sa kwarto, siya nalabas. Pag ako'y nalabas, siya napasok din sa kwarto. Kako sa aking sarili, aba, parang galit nga yata at parang tatagal nga yata ang aming pagiging magkagalit na are. Ay hindi naman siya dating gayon. Ay di akin dinedma ng dinedma, bahala ka sa buhay mo. Basta't ako'y busy, ako'y magla-live selling na rin mga alahas kong are. Kung ikaw ay kumain ka. Kung ayaw mo akong kausapin, ay di huwag. Bahala na bukas kung ano mangyayari. Aba hindi hindi din yata nakatiis na ako'y busy, na ako'y halos nakalimutan ko na kaninang magmerienda. Siguro hindi lamang ako matanong. Pero nung siya nagmimerienda, kita ko'y pasulyap-sulyap sa akin. Siguro tinanahihiyala ang mag-alok at gusto ng panindigan ang kanyang pananahimik. Ay di ang ginawa ko'y ako'y nagpasikat. Ako'y nag-imis. Naglinis ako ng kusina. Nagpakain ako ng pusa. Naglinis ako din sa bahay. Para lamang makita niyang ako'y pagod na pagod. Ayun ang gusto kong ipamukha sa kanya. Ako'y napagod. Ay bakit hindi niya ako inaalo? Tapos 2 beses ako nagsalang ng damit sa washing machine at gusto ko talagang ipamukha sa kanya na ako'y busy at ako'y pagod, kailangan ko ng kalinga. Bay siguro na-appreciate din niya ang aking mga ginawa, bay doon nakipagbati sa akin. Pero diyan ako'y kumaing mag-isa dahil siya'y tulog. Hindi ko na rin ginising at kako'y bahala ka, ikaw na may kakain, ikaw na may malaki na, ikaw na may matanda na, ikaw na may bait na, bahala ka ng kumain pagising mo at ako'y may pupuntahan, hindi na kita kayang intayin. Ngayon tuloy, pinag-iisipan ko kung aking sisitahin sa pagbili ng treadmill at gusto kong itanong na, ikaw bagay natataba na sa akin kaya ikay bumili ng gayaan o baka ikay nauumay na sa aking katawan. Pero inisip ko naman, baka kami magkagalit uli pag aking tinanong. Sa isang araw ko na itatanong pagka medyo kalmado na ang lahat. Hindi ko muna susundan ang aming pagkakagalit gawa ng sa Martes. Ako'y may ipapakisuyo sa kanya. May ipapahatid ako sa inay. Hindi kami pwedeng magkagalit ngayon at baka hindi ko mapakisuyuan. Tataymingan ko na lamang ang pagtatanong kung siya bagay na uumay na sa akin, maintindihan niya. Ako tuloy 2 beses kanina nanalmin. Sinipat ko ang aking sarili. Baka talagang nauumay na sa akin kaya bumili ng treadmill, talaga ito'y big deal sa akin. Maintindihan niya sa isang araw. Pero sa palagay ko kaya niya biniligawan 2 bata dahil sila nag-uusap-usap kanina doon sa sala. Sabi pa ng anak kong bunso baba, ibig sabihin 2 oras
ako maglalakad diyan. Sabi naman ng ama sobra namang haba ng 2 oras. Ang 30 minutos ikay pwede na para ikaw ikay makapag-exercise araw-araw. Bigla tuloy na wala ang aking pangamba no narinig ko sila nag-uusap-usap. Siguro nga kakoy para sa mga bata, bay sila totoo ang magkaulayaw doon sa sala at sila nag-uusap-usap tungkol sa in-order na iyon. Basta't maintindihan pag nakabarek kung anong kalalagyan na ring mga pag-exercise na aribaga. Kayo ga mga kaulam ay nagtatampo rin sa inyong mga asawa at kayo gay nananahimik din pag nagtatampo. Ay ako'y gayon pag ako'y galit. Kahit ako'y sobrang daldal, pag ako'y galit sa aking asawa ako'y tahimik. Hindi ako marunong magbunganga, hindi rin ako nagmumura. Basta ako'y gayon, ako'y noong isang araw na napasigaw, gawa ng hindi nga niya sinasagot ang telepono, hindi ko makita ang sasakyan sa baba. Doon lamang talaga ako napasigaw dahil ako'y late na sa trabaho. Ang alalaon ko'y pag natawag ay sagutin ang telepono.